Guys, magandang araw na naman sa inyo at bibigyan na naman natin ng konting reaksyon sa Sebastian Duterte. Siya naman yung pambato ng 2028 ng Vice President. Magandang laban to. Talagang pinagpapala ang mga Duterte. At hindi naman kailayon dahil nga mula sa tatay, kapatid, ay sila ay tumatakbo sa ating bansa bilang pinuno, no? Yan, suportahan din po natin si Baste, Sebastian Duterte, at kay Robin Padilla naman, idol, maraming salamat sa iyo at talagang hindi ka umalis sa PDP laban, no? Talagang pinagpatuloy mo kung ano man yung mga nangyari sa buhay mo. Yun ay dahilan ni Lord para sa iyo makarating ka sa ganyang posisyon ngayon sa ating bansa. Maraming salamat sa iyo, idol. At huwag natin kakalimutan yung ating pambato, Inday Sara. Ayan, ang dami na ng mga naglalabasang mga negative comment naman kay Inday Sara. Kung saan daw nagpupunta si Inday Sara, hindi nila alam na maraming ginagawa si Inday Sara. Doon sa makikita ng utak, panoorin mo ang video para maintindihan nyo. Huwag puro comment. Let's go! Isang bagong pangalan ng tila umuusbong para sa 2028 presidential race para sa isang political analyst. Posibleng si Davao City Mayor Baste Duterte ang maging susunod na pambato ng PDP laban. Alamin kung bakit sa balitang yatid ni MJ Mondihar. Nagbitiw pansamantala si Senator Robin Padilla bilang presidente ng PDP Laban upang ituon ang buong atensyon sa kanyang mga tungkulin para sa nalalapit na pagbukas na ika-20 Kongreso. Bilang tugon, itinalaga ng partido si incoming Davao City Vice Mayor Sebastian Baste Duterte na kasalukuyang Executive Vice President bilang pansamantalang hahalili sa pamumuno ng partido. Ayon sa PDP Laban, bahagi ito ng succession protocol, kaya't si Baste ang siyang itinuturing na pinaka-naaangkop na maging bagong mukha ng kanilang hanay. I respect Robin Padilla's decision. I fully support him. Then I will assume the position as acting president of PDP Laban. No problem for me. Ngunit para sa political analyst na si Professor Froilan Calilong, hindi simpleng pagtatalaga ang hakbang na ito, kundi maaaring senyales ng mas malalim na paghahanda para sa 2028 presidential elections. Ito nga'y lalo pat unti-unting lumalawak ang karanasan at papel ni Vice Mayor Duterte sa mundo ng politika. Also another good thing, no, para si Mayor Baste Duterte mabigyan din naman ng mas magandang exposure dito sa partido. Kilalang palaban ng bunso sa magkakapatid na Paolo at Sara Duterte, si Vice Mayor Baste ay kabilang sa mga matitinding kritiko ng mga pulisiya ni Pangulong Marcos Jr. lalo na nang ipadala sa ICC ang kanilang ama para doon litisin at ikulong. Para sa pamilya Duterte, malinaw na kidnapping ang ginawa sa dating Pangulo dahil sa pilitan nitong binitbit palabas ng bansa. Bagamat sinasabing wala pa raw interes na pumasok sa national post si Vice Mayor Duterte, naniniwala si Calilong na likas sa dugo ng mga Duterte ang pagiging lider. Tanong ngayon, ito na nga ba ang plan B ng partido sakaling tuluyang hindi makatakbo si VP Sara sa 2028? I think both ways magiging beneficial ito, no, para sa partido, because I believe naman na may kakayahan itong si Baste Duterte to actually lead na the party. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.